Yo, magandang araw mga parekoy. So ang video tutorial natin ngayon is ituturo ko sa inyo kung paano ang mag-overhaul ng ating lubricating oil filter. So dito mga parekoy is tatanggalin natin ito, atin itong kakalasin at ipapakita ko sa inyo mga parekoy kung paano ito nililinisan sa kanyang mga sludge or sa kanyang dumi na nakaharang sa kanyang filter mismo. So isa itong duplex type magnetic filter mga parekoy, kung saan mapapansin at makikita nyo dito na dalawa yung filter natin. So ibig sabihin pwede yung gamitin ng isahan or sa kabilaan mga parekoy. So ngayon since wala kaming ganap at syempre inabutan na natin mga parekoy or malapit na nating abutan yung ating running hours sa paglilinis dito, is kailangan natin gawin yung ating tinatawag na preventive maintenance. So ginagawa natin ito mga parekoy para maiwasan natin yung posibleng pagkabara ng ating mga lubricating oil filter dito. So ang makakabara niyan mga parekoy yung mga sludge, yung mga metal scratches na nangyayari sa ating makina, kung mayroon man or madumi yung ating mga sump tank, is dito yan nasasala mga parekoy sa ating filter. So kailangan natin itong linisan para hindi magbara at hindi mag-traffic dito yung ating lubricating oils at saka hindi masira yung flow ng ating lubricating oil system. So ngayon ay kinakalas na natin mga parekoy para maalis na natin siya dito at may pakita ko na sa inyo kung gaano nga ba kakapal yung sludge dito at bakit nga ba yun nakadesenyo yung ating filter dito mga parekoy na metal or nag-attract siya ng metal dahil siya isang magnetic type. So ngayon ay tatanggalin na natin mga parekoy at para maipakita na natin doon sa may ilaw at syempre lilinisan na natin yung ating lubricating oil filter. So dito sa pagtatanggal mga parekoy, dito lang tayo mahihirapan sa pag-angat nito since may vacuum ito sa ilalim. So kailangan ito ng balancing puwersa mga parekoy para maangat natin siya sa kanyang posisyon. So ayan, medyo natagalan lang tayo sa bahaging yun mga parekoy sa pag-aangat since nga hinihila siya ng vacuum pa ilalim. So ngayon is natanggal na natin siya mga parekoy at pwede natin siyang iangat at dadalhin na natin doon sa ating cleaning area para dito sa ating lubricating oil filter. So dito pa lang mga parekoy is mapapansin nyo na napakaitim ng ating lubricating oil filter. So ramdam nyo na mga parekoy yung kanyang itsura na napakadumi na at halos hindi na natin makita yung kanyang pinaka-screen sa kanyang filter mismo. So ngayon ang gagawin natin mga parekoy is kakalasin natin at paghiwalayin natin yung dalawang bahagi ng filter na ito, yung kanyang pinaka-filter or pinaka-strainer, yung kanyang screen, at ihiwalay natin sa mga parekoy dito sa kanyang magnetic part kung saan yun ang nag-a-attract ng mga sludge or di kaya mga metal scratches na nangyayari sa loob ng ating makina. So dito sa pagtatanggal or pagkakalas na mismo ng ating filter mga parekoy is napakadali lang itong gawin. Yun nga lang is medyo madumi yung ating trabaho na ito. So okay lang yan mga parekoy since kasama na yan dito sa ating mga job order. So gagawin na natin yan mga parekoy at kinakalas na natin ngayon yung ating filter mismo sa kanyang magnetic part. So ayan mga parekoy, kakalasin mo lang, hihilahin mo lang at mapakadali lang. Nahiwalay na natin mga parekoy yung ating pinaka-filter mismo dito sa metal na bahagi ng ating lubricating oil filter. So dito na mga parekoy, lalabas na dito yung kanyang tatlong o-ring. Makikita natin mga parekoy pag sinabing o-ring, yan yung rubber na ating sealant mga parekoy doon sa pinaka-body ng ating or lalagyanan ng ating lubricating oil filter. So ito mga parekoy, ginagalaw ko sa pinakailalim is yung sinasabi ko kaninang mga metal scratches na kumakapit at na-attract mismo dito sa ating magnetic part. Yung mga sludge or metal scratches galing yan mga parekoy sa moving part sa loob ng ating makina. So kapag sinasabi nating moving part sa loob ng ating makina mga parekoy, hindi natin maiiwasan na magkakaroon talaga yan ng mga metal scratches, lalong lalo na kapag yung ating lubricating oil system is madumi.
So kapag sinabi nating madumi mga pare ko, may kasama yung maliliit na mga sediments. So maaaring nakalusot yan, or baka sakaling may butas yung ating filter, nakalusot yan. So dun yan, papasok yan sa ating lubricating oil system, papasok sa ating makina. At ang mangyayari mga pare ko, magi-scratch yan doon sa ating mga moving parts. At syempre kapag na-scratch yung ating mga metal mga pare ko, is dadalo yan ulit sa ating system, at dito na yan matatrap sa loob ng ating lubricating oil filter. So yung mga metal scratches na yan mga pare ko, is mag-a-attract yan dito sa ating magnetic part. So dahil sa barko natin ngayon mga pare ko, is wala tayong purifier, so hindi natin magagamit or mahihiwalay yung ating lubricating oil system. Mahihiwalay natin doon sana sa ating purifier yung ating mga impurities, yung ating mga sludge, yung ating tubig, yung ating mga sediments, yung ating mga small particles, na sana ay malinisan natin yung ating lubricating oil system. So dito sa atin is wala. So kaya disenyo mga pare ko, yung ating filter dito is magnetic type, kung saan siya na lang yung nag-a-attract kung ano man yung mga particles na maaaring makapasok or makapagpatuloy pa sa ating system. So dito mga pare ko, sa mga metal scratches nag-a-attract dyan, at yung mga madudumi naman na mga bahagi mga pare ko galing sa ating sump tank is na-attract yan doon, or nababagsak yan doon mismo sa ating strainer. So para may pakita ko sa inyo mga pare ko natutungang magnetic type, itong ating pinaka center ng ating filter is kumuha ako ng isang example ng maliit na metal. So eto mga pare ko, pansinin ninyong mabuti yung paper clip na ito is mag-a-attract yan diretso sa ating pinakagitna or magnetic type na ating filter. So ayan, pansinin nyo mga pare ko, na sa kabuuan is nag-a-attract siya since siya ay metal. So ayan, dumidikit yan sa pinakagitnang bahagi ng ating filter, kahit pa dito mga pare ko sa pinakailalim ng ating filter. So sa labas naman is wala. So hindi siya dumidikit sa labas, dito lang talaga sa pinakagitnang bahagi ng ating magnetic type. So ayan mga pare ko, since tapos na tayo doon, is continue naman tayong maglinis para sa ating filter na mismo, or dito sa ating strainer type. So ito mga pare ko, dito nasasala yung mga hindi naman magnetic or yung ibang mga residue. So pwedeng mga maliliit na mga siguro mga pare ko, yung mga bagay na nagkakaroon ng dumi sa loob ng ating sump tank. So dito yan masasala mga pare ko, para hindi na siya makapasok pang muli or makapasok doon sa ating lubricating oil system, na dadaloy sa loob ng ating makina, at siya pa mismo yung magsisilbing makasira sa ating system. So ganun ka-importante mga pare ko yung preventive maintenance dito. So kailangan natin yung sundin para maiwasan natin yung pagkakaroon ng problema sa ating lubricating oil system. So dahil napakaliit mga pare ko ng mga butas sa loob ng ating filter, is hindi natin ito kayang hugasan ng diesel lamang. So ngayon is bubugahan natin ito ng pressurized na hangin para matulak niya mismo dun sa pinakasulok or pinaka maliliit na butas ng ating filter. So ayan mga pare ko, bubugahan natin ito ng hangin sa lahat ng sulok para mailabas niya doon sa ilalim yung mga bagay na maaaring hindi natanggal sa ating paghuhugas. So pagkatapos natin itong bugahan mga pare ko, is pupunasan natin ito ng ilang beses para makita natin at titingnan din natin sa ilalim kung wala na bang mga nakabara na maaaring magdulot ng problema sa ating system. So pupunasan natin ito mga pare ko, at ipapakita ko sa inyo mamaya ang kalinisan nito bago natin ito ginawa yung ating lubricating oil filter na overhaul. So ganyan lang mga pare ko, mayroon pang dumi sa pinakailalim. So kailangan pa natin itong alisin at pupunasan natin ito para masigurado talaga natin mga pare ko na malinis yung ating lubricating oil filter bago natin ito ibalik doon sa kanyang lalagyanan. So ayan mga pare ko, malinis na yung dalawang bahagi ng ating duplex type filter. So yung isa hindi pa natin nakalas, so pagkatapos nito is yun naman yung ating lilinisin. So ayan mga pare ko, mapapansin nyo na iba ang kanyang itsura simula nung ating kinalas, na mayroong maraming mga
bagay or maduduming bagay na nakakapit dito at saka sa ating filter. So napakadali lang na trabaho ito mga parikoy. So kailangan lang talaga ng tiyaga sa paglilinis dito. So ayan, mapapansin nyo na napakaayos na ng kanyang itsura at hindi na siya ganon sa ating pagkakatanggal kanina. So ang trabaho na ito mga parikoy is napakaliit na bagay lamang, ngunit mayroong malaking impact sa loob ng ating lubricating oil system. So isa ito sa ating pinagtutuunan ng pansin kapag yung ating makina is sunod-sunod yung andar or sunod-sunod yung takbo, dahil na nagdadagdag yan doon sa ating running hours. So kailangan natin yung obserbahan mga parikoy or i-calculate yung ating running hours. Depende yan sa makina ninyo mga parikoy kung ilan yung kanyang running hours bago natin lilinisan yung ating mga lubricating oil filter. So since tapos na tayong maglinis mga parikoy is ibabalik na natin dito yung kanyang kapit or yung ating mga bolt dito para naman ay maibalik na natin siya doon sa kanyang filter o sa kanyang body mismo. So once natapos na kayong maghigpit mga parikoy sa mga bolt dito sa ating filter is i-check naman natin yung ating mga o-rings dito kung wala pa bang punit. So kapag may punit yan mga parikoy at hinigpitan na natin doon sa kanyang body is pag andar ng ating makina magkakaroon yan ng malakas or mabigat na pressure. So kapag sira yung ating o-ring mga parikoy is tatagas yan doon sa ibabaw na bahagi ng ating filter. So isa rin yan mga parikoy sa tinitingnan natin kapag nag-overhaul tayo ng ganitong uri ng mga filter. So ayan mga parikoy, napakalinis ng tingnan at pwede na natin itong ibalik doon mismo sa ating pinaka filter. So sa pagbabalik naman nito mga parikoy is parang nagtanggal ka lang, ngunit ay ginagawa mo lang ito kung pabaliktad. So ibig sabihin kung ano yung huling ginawa mo is yun naman yung una mong gagawin ngayon sa ating pagbabalik. So ayan mga parikoy, basic lang yung trabaho nito at natapos lang natin ng napakadali ang pag-lilinis or pag-overhaul ng ating mga lubricating oil filter. So hanggang dito na lang ako mga parikoy, naway marami kayong natutunan sa ating actual na video tutorial para sa video ito. At syempre wag niyong kalimutang mag-comment sa ating comment section mga parikoy kung ano pa ba yung mga bagay na dapat nating pag-usapan sa ating mga susunod na content. So syempre mag-comment rin kayong mga parikoy kung ano yung mga bagay na dapat nating idagdag sa video tutorial na ito. At syempre kung bago ka pa lang dito mga parikoy, wag mong kalimutang mag-like and mag-subscribe para sa iba pang video na dapat nating i-upload sa ating mga content. So maraming salamat sa inyo mga parikoy. God bless sa inyo dyan. Ingat palagi and peace.